Dahil morning shift ako, 5:30 a.m. palang gising na ako para mag-prepare for work. And after work, ito naman yung everyday routine ko. Kaya nga bumukod ako, pinipilit kong gumising ng maaga para maasikaso ko pa yung mga aso't pusa ko. Hindi kasi ako maalis ng bahay nang hindi sila naaasikaso. Para aalis ako ng bahay na malinis at uuwi rin ako ng malinis. Ang sarap kayang uwian yung bahay na malinis at mabango. Nasa cage pala sila pag nasa work ako. Ibang-iba talaga yung buhay pag bumukod ka na. Dati gigising ako may nakahain na, may pagkain na. Hindi ko na kailangan gumising pa ng maaga para maglinis or magluto. Ngayon kasi hindi ako makakakain kung hindi ako magluluto. At ako yung tao nang hindi nag-order online ng food. Feeling ko kasi mahal at mas makakamura ako kung magluluto talaga. Pa rin talaga yung lutong bahay. At yan, nagpa-deliver na lang ako ng cat litter and cat food nila. Meron kasi nagbebenta niyan sa building namin. Kaya hindi ako nahihirapan sa mga supply ng aso't pusa ko. Ito, nagre-ready na rin ako ng pagkain ko for dinner. Ako lang ba, yung hindi masyadong makakain pag dry yung food, gusto ko lagi yung may sabaw. And after ko magluto, nagpagpag muna ako ng higaan. Para mamaya, pag higa ko, okay na. Gusto ko na rin humiga kasi pagod na yung katawang lupa ko. Araw-araw talaga ganito yung routine ko. Sa una nakakapagod pero masasanay ka na lang din. Saka wala ka namang ibang choice. Walang gagawa niyan kundi sarili mo lang. Kaya sa makakanood nito at gusto nyo mag-solo living, dapat i-make sure nyo talaga na kaya nyo. Kasi hindi lang dapat physically prepared ka. May ibang factors din na dapat na ready ka, mentally and emotionally. Lalong-lalo nang hindi pwedeng mawala ang pagiging financially ready mo. For me kasi money talaga yung number one reason kung paano ka makakatayo sa sarili mong paa. Walang halong eme yun kasi sa panahon ngayon lahat may bayad na. And after namin kumain ng mga babies ko, maglilinis na lang ako bago ako magpahinga. Dahil bukas panibagong laban na naman.